Tingnan mong mabuti ang mga larawan. Ang taong ito ay tumatalon mula sa bintana ng ika-4 na palapag ng kanilang gusali. Niyebeng natakpan ang pasukan. Tingnan mo ang larawang ito ng mga taong naghuhuhukay ng lagusan sa niyebe para makalabas sa kalsada. Kamchatka Peninsula, silangang dulo ng Rusya. Enero ng 2026, ang pinakamalakas na pag-ulan ng niyebe sa mahigit 60 taon. Hindi bababa sa 2 tao ang namatay na natabunan ng niyebe. Pero mas nakakabilib pa roon. Libo-libong kilometro mula roon, sa hangganan ng Ukraine, isang sundalong Ruso ang kumakagat ng nagyelong plastik na bote para tunawin ang yelo at mainom ito. May koneksyon ang mga larawang ito ng niyebe sa sundalong walang tubig, isang nangyayari ngayon sa Rusya na kakaunti lang ang nakakapansin. Patuloy lang sa panunood dahil ipapakita namin sa iyo ang isang bagay na hindi ka panipaniwala. Para maintindihan ang sundalong iyon at mga lungsod, kailangan mong malaman ang nangyari. Sa Kamchatka, mahigit 2 metro ng niyebe ang bumagsak sa unang linggo ng Enero, kasunod ng halos 4 na metro noong Disyembre. Hindi lang mabigat ang niyebe, umabot pa ito sa ikalawa hanggang ika-5 palapag ng ilang gusali sa iba't ibang lugar. Hindi mabuksan ng tao ang pinto kaya naghuhukay sila ng lagusan sa niyebe, parang minero, para makarating sa bangketa. Nagdeklara ng emergency ang awtoridad. Pero heto ang problema, nasaan ang mga makina para maglinis ng niyebe? Nasaan ang mga truck ng asin? Nasaan ang gasolina para patakbuhin ang lahat ng iyan? Hindi sila dumating at 2 ang namatay matapos matabunan ng avalanche ng niyebe mula sa bubong. Abala ang rescue team sa pag-aayos ng mga baradong kalsada sa syudad. Nauubos na ang paninda sa tindahan, tinapay, gatas, itlog dahil hindi makapasok ang supply truck. Isang malakas na snowstorm lang ang sapat para maputol ang supply ng pagkain sa buong syudad. Pero habang nangyayari ito sa silangan, may kasing seryosong pangyayari na nagaganap 8,000 kilometro ang layo sa rehiyon ng Irkutsk, puso ng Siberia. Enero ng 2026. Ang mga termometro ay nagpakita ng -55 degrees Celsius. Sa ganitong temperatura, maaari kang mamatay sa loob ng ilang minuto kung lalabas ka ng walang proteksyon. Pero ang mga tao sa Irkutsk ay may mas malaking problema. Bumagsak ang kanilang kuryente. Kapag walang kuryente, walang pag-init at kung walang pag-init sa -55 degree, nagyayelo ka kahit nasa loob ka ng sarili mong bahay. Nagyelo ang pamilya, nagsara ang paaralan, at may solusyon ang gobyerno. 68 heating points, mga tent na may solid fuel stove para sa mahigit 2,000 tao. Isipin mo yon sandali. Ang Rusya ang may pinakamalaking natural gas reserve at nag-e-export nito sa ibang bansa. Ang mga mamamayan nila ay napilitang tumira sa mga tent na may siga para hindi mamatay sa lamig. Bakit bumagsak ang kanilang power grid? Hindi temperatura ang sanhi. Palaging malamig ang taglamig sa Siberia. Ang problema ay ang maintenance. Kailangan ng pagkukumpuni ng infrastruktura ng kuryente. Kailangang palitan ang mga transformer at kailangang i-modernize ang mga linya ng transmission. Pero walang pera para dito. Ngayon, punta naman tayo sa ibang rehiyon, Kemerovo, ang puso ng produksyon ng karbon sa Rusya. Kung may isang lugar na dapat may karbon para magpainit ng mga bahay, iyon ay Kemerovo. Pero noong 2024, may nangyaring kakaiba. Bumagsak ng 73% ang kita ng 10 pinakamalaking kumpanya ng karbon sa rehiyon, mula P200 bilyon hanggang P13 bilyon. Walang buwis kaya walang pondo ang pamahalaang panrehiyon. At sa pagtatapos ng 2025, ang rehiyon ay may kakulangan na 34% sa budget. Nang pumalya ang mga sistema ng pagpainit, wala nang pera para ayusin o bayaran ang repair team. Dagdag pa rito, nariyan pa ang Moscow. Ang Moscow ay palaging naiiba, ang sentro ng kapangyarihan, ang lugar kung saan lahat ay gumagana, kung saan hindi umaabot ang mga problema ng ibang bahagi ng bansa.
Pero noong taglamig ng 2025 hanggang 2026, pati ang Moscow ay nagsimulang mabiyak. Bumagsak ang sistema ng mga bus sa mga suburb, daan-daang tao ang naghihintay sa mga pila na umaabot ng daan-daang metro. Minus 25 degrees ang temperatura. Ang mga bus na dating dumarating kada 5 minuto ay naantala ng 1 oras o hindi na dumarating. Walang driver dahil marami ang ipinadala sa digmaan o tumakas palabas ng bansa. Lalong lumala ang sitwasyon dahil hindi makahanap ng kahit sino ang mga kumpanya ng transportasyon na magmamaneho ng mga bus. Hindi na kayang patakbuhin ng gobyernong Ruso ang pampublikong transportasyon sa mismong kabisera nila. Balik tayo sa sundalong kumakagat sa nagyelong bote. Nasa Krink siya, malapit sa Dnipro. Taglamig, below zero ang temperatura at walang tubig. Kung isa kang sundalo sa labanan, kailangan mo ng 3 pangunahing bagay: pagkain, bala at tubig. Kung ang tubig na pinakamahalaga ay hindi umaabot sa unahan, ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin hindi makakarating doon ang mga truck. Ibig sabihin sira ang lohistika. Ibig sabihin mag-isa na lang ang sundalong iyon at hindi lang siya ang ganun. Laging sinasabi ng Rusya na sila ang may pinakamalaking imbakan ng mga armored na sasakyan sa buong mundo. Pero ngayon, sa 2026, dinadala na ang mga sundalong Ruso gamit iba't ibang sasakyan. Mga Chinese na quadricycle na may bukas na trailer sa likod, walang armor o protection, 6 na sundalo ang sakay sa bukas na trailer. Kapag umatake ang drone o tamaan sila ng shrapnel, mamamatay silang lahat. Gusto mo bang malaman kung nasaan ang mga armored na sasakyan? Nasira na ang mga iyon at hindi kayang sabayan ng industriya ng Russia ang bilis ng paggawa ng bago. Kaya nag-i-improvise sila gamit ang quadricycle, bukas na trailer at metal na hinang mula sa talyer. At pagkatapos, may kakaibang taktika. Gumagamit ang mga Ruso ng patayong camouflage na silungan na parang kapsula, lubos na tinatakpan ang sundalo at may maliit na butas para sa pagmamasid. Bakit kaya? Dahil ba ito sa mga drone ng Ukranya? May thermal camera ang mga drone na kayang makita ang init ng katawan. Kapag may sundalo, sumisid at sumabog ang mga ito. Gumawa ang mga Ruso ng mga estruktura para bawasan ang thermal at visual na lagda, pero may malaking problema. Ang mga kapsulang ito ay sobrang nagpapababa ng galaw at kamalayan. Hindi mabilis makakagalaw ang sundalo sa loob at hindi rin niya makikita ang paligid. Tama. Lubos siyang dehado kapag nilapitan ng kalabang impanterya. Naniniwala ang ilang tagamasid na gawa lang sa komersyal na portable na tolda ang mga estrukturang ito, pero hindi mahalaga kung paano ito ginawa. Pareho pa rin ang kalalabasan. Mga sundalong nakakulong sa kapsula, hindi makagalaw at madaling tamaan. Hindi ito inobasyon, kundi desperasyon. Ngayon, ano ang nagdudugtong sa mga ito? Ang mga nagyayelong lungsod, mga sundalong walang tubig, mga quadricycle, mga sundalong nakakulong sa mga kapsula? Tingnan mo, noong 1026, inaprubahan ng Rusya ang 15 tuldok, 5 trilyong rubles na budget militar, nakatumbas ng 40% ng pambansang gastusin. Pinakamalaking gastos ito ng militar sa ekonomiya mula ikalawang digmaang pandaigdig. Habang nagaganap ito, nabawasan ang budget ng mga rehiyon. Ang pera para sa mga transformer sa Irkutsk at gasolina ng snow machine sa Kamchatka ay napunta sa mga misil at tangke sa Ukraine. Maraming bus driver sa Moscow ang nasa unahan, habang ang maintenance team na dating nag-aayos ng pampainit ay ngayon nagre-repair ng military vehicles. Kinukuha ng Russia ang pera kahit saan para punduhan ang digmaan at halata ang resulta. Mga mamamayan ng pangunahing gas exporter nagyayelo sa tolda. Sundalo ng bansang may pinakamaraming sariwang tubig, natutunaw ng yelo sa bibig, mga lungsod lubog sa niebe, walang tulong. Dahil nasa ibang lugar ang mga makina at lumalala ang sitwasyon, nawalan ang Rusya ng higit 2.5 milyong manggagawa. Hindi makahanap ng mga empleyado ang mga kumpanya. Nagsasara ang mga pabrika at ngayon ay pinag-iisipan ng gobyerno ang mga patakaran
para pilitin ang mga taong walang trabaho na pumasok sa merkado. Ang pangunahing target ay ang mga babae, pero nagdudulot ito ng problema. Itinataguyod ng gobyernong Ruso ang tradisyonal na pagpapahalaga sa pamilya at kababaihan bilang ina. Ngunit ngayon, gusto nilang pilitin ang mga babae magtrabaho sa pabrika na salungat dito. Ang infrastrukturang itinayo ng Unyong Sobyet, dekada na ang nakalipas na nagpapanatili sa Russia ay tuluyan ng naubos. Wala nang natitirang reserba at wala nang pera para muling magtayo dahil lahat ng pera ay napupunta na sa digmaan. Ang totoo, ang taglamig ng 2026 ay hindi lang basta mahirap na taglamig. Isa itong pagsubok para sa Rusya at bumabagsak sila sa pagsubok na ito. Ang kilalang General Taglamig ay palaging naging malaking kakampi ng Rusya. Siya ang tumalo kay Napoleon. Siya rin ang tumulong para talunin si Hitler. Pero ngayon, ang parehong general na ito ay tumalikod laban sa sarili niyang bansa. Mas maraming niyebe sa Kamchatka, nagyeyelong bahay sa Irkutsk, at sundalong nagtitunaw ng yelo para mabuhay. Noong 2026 inuulit ng Rusya ang pagkakamaling nagpabagsak sa mga lumang imperyo. Isinusugal ang lahat sa digmaan habang bumabagsak ang bansa sa loob. At ipinakita na ng kasaysayan kung paano ito nagtatapos. Sa tingin mo ba kakayanin ng Rusya ipagpatuloy ang digmaan sa 2026 o mapipilitan silang magbago dahil sa pagbagsak mula sa loob? Iwan mo ang iyong opinyon sa mga komento. Kung binago ng video na ito ang pananaw mo tungkol sa sitwasyon ng Rusya, i-share ito sa kakilala mong kailangan nito at mag-subscribe sa channel para sa mas marami pang ganitong pagsusuri. Hanggang sa susunod na video.